Ganito pala daan dito. Ayan o. Agoy. Akyat. Yan. Wah. Magandang tanghali po sa ating lahat mga paps. Nandito po tayo sa kalsada ngayon. Pupunta po tayo ng Umingan. Isang oras lang po yung travel natin simula po doon sa bahay. Magsusulo overnight camping po tayo ngayon. Finally, makakapag overnight camping na naman po tayo. At matagal na po ako naghahanap dito sa may Pangasinan ng pag-overnight natin ng camping. At tama, meron tayo nakita sa Umingan. Doon po tayo pupunta ngayon. Yan, biyahe lang po tayo ng nasa isang oras. Cabanatuan. Papunta na po ito ng Cabanatuan. Mabuhay, Nueva Ecija. Ba't dito tayo dumaan? Nueva Ecija ba yun? Umingan yun? Check na natin kung tama yung ano natin. Nilalakbay natin sa Google Map. Nagulat ako biglang may arko. Nueva Ecija. Tama ba? Ang alam ko Umingan, Pangasinan eh. Tabi tayo. Hanap tayo ng malilim. Mainit po ngayon yung panahon. 34 degrees. Nandito, makulimlim. Nagulat po ako dun. Bakit Nueva Ecija nakalagay? Dapat pala dito kumaliwa tayo. Ang ginawa natin, dumiretso tayo. Kaya nag-ano tayo, Nueva Ecija. Ito sana daan natin. San Vicente, Mabini, Esmeralda. Hanggang makarating na. Tama. Tama po. Tama po yung ating search sa Google. Umikot lang tayo. Dito, kakaliwa tayo. Sundan natin si Google para makarating po tayo ng Umingan. Sana puro ganito po yung daan para hindi mahirapan si Lucky. Sana walang bako-bako. Yung daan dito hindi lang rough road, talaga napaka rough road. Sira-sira po yung simento nila, kaya dahan-dahan po yung mga dumadaan dito. Napapatawa na lang yung si kuya nakasalubong natin. Grabe oh. Pangit. Harap na rap. Aba, anong semento ito? Oh, ang sama.
Grabing daan yan. Tapos katapat lang ng school. Anong school to? Columbitin. Columbitin Elementary School. Pagdating nyo po dito sa Paitan Sur, yan, puro kabukiran na po yung napapansin natin. Ang ganda po na tanawin dito, oh, mga kabukiran na. Ang sarap ng hangin dito sa kabukiran, mga paps. Ramdam na ramdam yung hampas ng hangin sa mukha. Puro palay. Napatigil tayo dito, mga paps, kasi may ano tayong madadaanan. Medyo rough road. Di natin alam kung hanggang saan po ito. Baka hanggang sa may camping site na po ito. Pero kaya naman kumpara doon sa mga na-experience natin sa Mountain Province, sa Daang Kalikasan. Ito basic na po ito kay Lucky. Grabe. Bato-bato. Dito kakanan tayo. Saan dito? Dito. Ganito pala ang daan dito. Ayan, oh. Agoy. Mahirap dito kapag maulan. Oh. Kaya akyat yan. Ayun. Oops, napapatukod yung ating mga paa. Guy, tama ba itong dinadaanan natin? 12 minutes. Aba. Ay, talagang liblib. Gagagagay. Gagagay. Ay, gagagay. Ganito na siguro hanggang camping site. Wala na simento. Ito na yung talagang daan po niya. Ito mahirap eh, bato. Ito si Lucky, pang adventure po. Kaya ADB, Pedically Adventure bike. Pangit. Agoy. Ayun lang. Kung kailan malapit na. 3 minutes na lang. Sa kayong daan, pumangit. Sige. Bomba. Ito na, may nakasulat. Yan, dito po tayo magkakamping, mga paps. Yan po, De La Peña Farm Adventure and Spring Resort. Dito may daan din. Ganun din po yung daan. Siguro mas pangit po dito. May bagong semento na po dito. Pinasemento na siguro. Ito na ang De La Peña Farm. Nandito na po tayo. Maganda-ganda na yung daan dito.
Ito yung sasalubong sa atin. Yun, doon po tayo magkakamping ngayon. Bagong semento lang to ah. De La Peña Farm. Yan po yung sasalubong sa atin. Nagpa-reserve na po tayo dito. O nagpabook na po tayo. Ang binayaran po natin is 250 pesos overnight, 10 pitching. Nandito na po tayo mga paps sa Umingan sa De La Peña Farm. Dito po tayo mag-overnight camping. Finally, nandito na po tayo. Ang ganda po ng mga tanawin, bundok. Talaga napakapayapa po dito, tahimik. Wala tayong makikita mga kabayan. Tanging mga ano lang, kapunuan. Ang sarap po ng hangin. Tapos dito meron silang LEC, dalawa. Tapos dito may pang pictorial. Tapos dito merong araw, pictorial din. Tapos dito meron din pictorial. Barko naman siya. Ang ganda po. Ang sarap pagkape dito bukas. Tapos breakfast. Dito natin dadalhin yung lamisa. Luluto tayo. Doon po tayo magkatayo ng tent. Kanlong. One Piece yung logo nila sa kanilang watawat. Hanggang doon, sakop pa po nila. 17 hectares daw po ito. Tayo na po tayo ng tent. Mamaya baka dito po tayo magluto. Kunin na po natin yung mga gamit para makapag-set up na po tayo ng tent. Buti po may puno dito, may makulimlim. Yung ating bago upuan. Unahin po natin yung ating canopy. At may kalaban tayo pagtatayo ng ating canopy. Medyo mahangin po. Kailangan makontra po natin yung hangin. Lakas oh. Oh. Pag ganyan kalakas, mahirapan tayo magtayo. Tama, ganito. Para yung hangin labas. Ayan. Iaayo natin. Kung nasaan yung hampas ng hangin. Paglalagay na po natin ng tali bawat kanto. Kasi malakas po yung hangin. Unahin natin yung mga pigs. Isang tabi muna natin yung ating canopy mga paps. Hindi tayo magkaayos pag kakabit. Bali-balintong na po yung ating canopy pag kakabit. Tingnan nyo po yung tali. Oh, nagulo-gulo na. Ang gawin po muna natin is yung tent natin. Kabit na po natin to. Panlatag muna. Ang lakas po ng hangin. Oh. Oh.
Itinatakpo na po yung ating mga sapin. Ay, mahangin. Isa lang ang solusyon. Lagyan po natin ng pako o ng pegs. Oh, kahit ano lakas ng hangin, wala na. Tahimik na siya. Set up na natin yung tent. Oh, lakas pa rin ang hangin. Dahil mahangin, lagyan po natin ng pako. Medyo matigas po yung lupa dito kaya kailangan natin ng panumpok. I got it. Last one. Okay. Nilagyan po natin ang pegs kasi mahangin. Pati yung ating mat nilagyan din po natin. Saka po natin ilagay yung canopy kapag wala po yung hangin. Ang lakas po talaga ng hangin mga paps. Malungkot kasi kapag wala pong canopy. Ang lungkot ng ating camping. Maraming hangin yan. Agoy! Para na tayo binabagyo. Hindi tayo magkakayos ito sa canopy natin. Umpisa natin ikabit ang ating pegs. Ayay! Ito na po yung ating pole para sa ating canopy. Talagyan na po natin yung tali dito para mamaya hindi na po natin itali. Ito na lang. May talian siya. Inilaki na ating pool. Tatlo ng ating dating hali. Tapos meron siyang takip. Mamaya pag nalagyan na natin canopy. Samantalahin po natin yung walang hangin. Yan. Kakataon na natin to. Walang hangin. Saktong-sakto po yung tubo natin dito. Ating haligi. Tapos ilalak natin. Kumpara doon sa dati natin na luwag na luwag. Ngayon sakto. Tapos hilahin na natin. Yan na, humangin na naman. Humangin na naman. Yan. Hindi abot. Tanggalin muna natin. Aba, ang lakas talaga ng hangin mga paps. Finally mga paps, nabuo din po natin yung ating canopy. Ginawa po natin, itinali po natin dito. Para medyo tumaas kasi pag medyo mababa po, ayaw niya.
nasisira yung ating canopy. Yan, tinalo natin sa punong kahoy. Tapos itong haligi po, yung maliit na haligi, yung pre lang po dito sa ating canopy. Yan, nakatulong siya. Ang ating mahiwagang upuan. Noong una mga paps, nahirapan ako ipasok itong mga to. Ba, ang lakas ng hangin. Ganito lang pala. Tapos to. Ayan, may upuan na tayo. Diba? Ay. Magkabit po tayo ng duyan mga paps. Ayan, oh, may duyan na po tayo. Tapos si Lucky, katabi na po natin. Duyan, duyan. Tapos magluluto na po tayo maya. Mga 6 PM, luto na po tayo. Bago din magkabit po ng tent. Mahangin. Lalo na yung canopy. Ganda dito. Kitang kita natin yung pundukan. Tapos yung araw, yung paglubog niya. Palubog na po yung araw mga paps. Pagmasdan po natin. Ang oras po ngayon ay 5:40. Ang ganda ng view po natin. Nasa ibabaw tayo. Tapos yung lubog po ng araw ating masasaksihan. Tapos medyo malakas po yung hangin. Ang sarap sa mata ng kapaligiran. Unti-unti na po lumulubog. Ayan na. Yan, wala na po yung araw. Nasa ilalim na po ng dagat. Lumubog na. Dito tayo siguro magluluto mga paps. Kasi pag doon, open na open, yung ating apoy mamamatay. Dali natin lamisa dito. Dito tayo magluto. Ang ganda oh. Ang sarap tumambay. Solo po natin dito, wala tayong kasamang mag-overnight. Tapos dito po, may windmill po sila. Nag-iipon sila ng kuryente. Galing po sa hangin. Nagpo-produce po sila. Dalawang windmill. Ito, kagagawa po. Kaya, ayan, bago pa lang. Kaya hindi pa natin pwedeng pasukan. Pero soon, pwede. May pintura pa nga siya, oh. Lalagay pa ito ng sapin. Para pag pictorial, may pakpak kayo. Dati daw, ano to, yung mga ATV, rides ng mga ATV. Tapos yung mga picking ng mga grapes. Dito po tayo magsiset up ng table mga paps kasi dito po tayo magluluto. Hindi po tayo makapagluluto doon sa may tabi natin ng tent. Dito tayo sa barko ni Lupi. Mahangin oh. Napansin nyo po yung plug na nasa likuran natin. Dito may tabing po tayo. May tabing ng barko.
May table na tayo. Umpisan tayo magluto kasi dumidilim na. Sana dito abutin po ng hangin. Sana makapagluto tayo. Tapos, may binili po tayo dyan na liempo. Yan po yung ating ihawin. Pero di po tayo dito mag-iihaw. Doon tayo mag-ihaw sa labas. Lutuin muna natin sinaing. Nagsasaing na po tayo dito mga paps at silipin natin. Ayun. Nagkaayos tayo dito sa may barko ni Lupi. Ito na po yung ating liempo. Ating ihawin. From Osave. Pang-ihaw nga siya. Lagyan po natin ng tuyo mga paps, ibabad natin. Tapos kunting asin. Tapos paminta. Sa ating i-mix-mix. Kasi habang minamarinate po natin to, pabaga na po tayo ng apoy. Uling. Ayan, marinate lang po natin tapos pabaga na po tayo ng uling. Dahil di po natin dala yung ating blowtorch. Ay, namatay na rin pala ito. Namatay ng hangin. Pero luto na po yung sinaing natin. Dito po tayo magpapabaga natin uling. Isasalang po natin siya. Pabagayin natin. Ayan. Para-paraan lang. Ayan yung uling ating luluto. Yan, okay na ito. Baga na mga paps. Ilalagay na natin sa isang lalagyan. Dito sa mismong grilled. Bah, mainit. Mainit siya. Sabi ko. Kapag-ihaw na po tayo. Labas tayo. Dito po tayo mag-ihaw. Ayun, oh. Ba't mausok to? Mainit na po yung ating screen. Lagyan na tayo ng ating pork chop. Alien po pala ito. Hindi siya pork chop. Para habang lutong-luto yung kanin natin, nag-ihaw tayo. Ayun na yung ating iniihaw. Mamati-mantika na. Mabilis na pumaluto ito. Mga 30 minutes. Makakain na tayo. Ayan, oh.
Ang lakas ng hangin talaga. Oh. Nakaluto na po tayo. Okay na po itong lutong ganito. Okay ng ganitong luto. Okay na, nakaluto na po tayo. Luto na po ito lahat. Nakaluto na po tayo mga paps. Ito na po yung lempo. Inihaw natin. Tapos gagawa po tayo ng sausawan ng kalamansi. May sili. Tapos tuyo. Tapos ito na po yung ating kanin. At ito po tayo kakain sa may harapan po ng Eiffel Tower. Ayan. Tapos mamaya may bonfire po dito. Ganda po. Ganda pagmasa ng Eiffel Tower. Lagyan natin ng tuyo to. Para masarap po yung kain natin mamaya. Tapos maghiwa po tayo ng kalamansi. Dalawa. Hindi po nawalang hangin dito. Ito na po. Tapos meron tayong sili ating pipisain. Nandito na po sila. Didikit na po yung ating mga kahoy. Ayan. Napadikit na po nila ng apoy. Tapos kakain po tayo dito. Kaharap po yung Eiffel Tower. Dito po tayo kakain sa may bonfire. Kasi malamig po sa ibabaw. Tapos dito painit tayo. Kaharap din po natin yung Eiffel Tower. Ating limpo. Hindi ko na po iniwa-hiwa para masarap pong hawakan habang kumakain niya. Kain po tayo. Unang sabaw para po sa inyo lahat. Kain po. Parang sarap magkamay ah. Kamay po ako. Daas ang lamig. Wala pa ng hangin. Kain po tayo. Usok. Lipat ng gusto. Usok. Yan, dito walang usok. Sakit sa mata. Pero malamig. Kain po. Harap natin si Eiffel Tower. Para tayo nasa France. Tapos na po tayong kumain mga paps. At dito, pagmasdan po natin yung Eiffel Tower. Hindi man po tayo makarating sa Paris, France. Para sa Eiffel Tower ito. Ma-experience natin. Ayan o. Nahawakan na po natin yung Eiffel Tower. Ang ganda. Wow. Nandito tayo sa Paris, France. Eiffel Tower. Eiffel Tower na binabalutan po ng mga gagamba. Ayan. Ang ganda ng kulay niya. Pababa lang po tayo ng kinain tapos tulog na po tayo. Ang ganda ng buwan, no? Astig. Ayan.
Ang sarap pagmasdan ng buwan mga paps, full moon. Hindi po ito ha. Itong natatanaw yung ilaw na yan. Yun, sa itaas. Bumbilya po ng ilaw to. Tapos bukas umaga, aga natin ang gising. Pagmasdan natin yung paglitaw po ng araw. Dito po tayo mag-breakfast sa barko ni Lupi. May mga nagtatanong sa akin mga paps kung kapatid ko daw ba yung nasa Taiwan na nagbablog na nangingisda. Ang masasagot ko po dyan is hindi po. Wala pa akong kapatid na nasa Taiwan. Wala rin po akong kapatid na pinapunta po sa Taiwan nung naghihirap po sila na walang pambayad sa mga bayarin nila sa boarding house. Wala rin po akong ginastusan na kapatid na pinapunta po sa Taiwan. Wala rin po ako ipinasok sa trabaho na pinapunta ko po sa Taiwan. Wala po. Kaya masasagot ko po, wala po akong kapatid na nasa Taiwan. Sana po nasagot ko po yung tanong niyo. Ang kapatid ko lang po nasa abroad is yung nasa Dubai, yung buso naming kapatid na lalaki. Wala ni minsan akong tinulungan nung naghihirap sila na pinapunta ko po sa Taiwan para mapaganda yung buhay. Wala rin po akong tinuruan mag-vlog para mayroong another income para masuportahan yung kanyang pamilya. Wala po. Kaya wag niyo na po akong tanungin kung may kapatid po ako sa Taiwan. Nakapag-toothbrush na po ako mga paps, matutulog na po tayo. At ito po yung setup ng ating tent sa ating canopy. Ayan. Yung upuan po, tinanggal po natin yung kanyang balot kasi mahangin, natutumba siya, nalilipad. Baka bukas umaga, nandun na sa baba. Tapos yung ating ilaw, ito, binuksan na po natin. Sinisinok ako. Binuksan na po natin. Ito yung bago nating ilaw na bagong order. Kagaya rin po nito, kulay lang po yung naiba. Sinisinok ako ah. Tapos ito, katabi natin si Lucky. Tapos yung duya nandito. Yan, tabi. Tutulog na po tayo kasi 10 PM na po ng gabi. Kitang kita po dito yung city lights mga paps. Pangasinan. Sinisinok ako. Hangin. Pasok na po tayo dito sa lungga. Ang hangin. Grabe. Close po natin itong dalawa nating pintuan. Di naman siya malamig kahit na mahangin. Yan, good night na po mga paps. Tutulog na po ako. Bukas po ulit ng umaga. Good night po. God bless po sa atin lahat. Good morning mga paps. Ang lakas ng huni ng mga ibon. 5:15 po ng umaga. Araw na po ngayon ng Miyerkules. Ang liwanag po ng buwan. Sarap matulog dito mga paps. Hindi ko na po nasuot yung jacket. Medyo mainit po sa loob. Pero sa labas kagabi, medyo malamig. Bangon na po tayo. Ayan, bangon na po tayo.
Ang dilim pa ng kapaligiran mga paps. Maya maya magkape na po tayo. 5:20. 5:20 po na umaga. Painit na po tayo ng tubig mga paps para makapagkape na. Ako. Iyon. Kala ko ayaw dumikit. Bilog na bilog po yung buwan. Tapos yung liwanag, kumakagat na. Bilog na bilog po yung buwan, no? Tapos dito, ay kumukulo na po yung ating pinapainit para sa ating kape. Lumiliwanag na po. 5:45 ng umaga. Mamaya, luto po tayo breakfast. Kape po tayo mga paps. Habang pinagmamasdan yung pagluwanag. Ah, sarap. Magluluto po tayo mga paps ng Korean noodles, ramen. Lumiwanag na po. Kita na natin yung mga kapaligiran. O kanina, sobrang itim ng kapaligiran, ngayon naman. Medyo na ano na po, na liwanag na. Ramen, paborito ni Aya. Ang liwanag na po ngayon. Hindi pa natin naubos yung kape. Yung buwan, ayun pa rin siya. Naabutan na siya ng liwanag. Ang ganda panoorin po ng pagsikat ng araw. Dito daw sisikat eh. Kuluan na po yung ating pinapakulong tubig. Lagyan na po natin yung ating ramen. Lagyan na natin yung kanyang powder soap. Ayan o. Sarap po nito. Ang liwanag na oh. Ano naman to? Mga gulay. Mga Korea, mga Taiwanese. Mahilig po sa noodles. Ito na po yung ating ramen. Ang ingay na po ng mga
ibon sa kapaligiran. Wala ka dito marinig ng mga nagbibideo, okay, layo po sa mga kabayan. Ang problema nga lang dito, medyo malayo po sa CR, sa igiban ng tubig.